Magandang araw po sa ating lahat, lalo na sa ating mga mag-aaral, guro at mga magulang na laging katuwang ng ating paaralan, ang Himumu Agahon National High School. Dito sa ating bansa, lalo na rito sa Pasay City, hindi na bago sa atin ang mga kalamidad gaya ng bagyo, baha, lindol at minsan ay landslide. Mabuti na lamang at ito lamang ang mga karaniwang nararanasan natin, ngunit tandaan, kahit gaano pa man karaniwan ang mga ito, hindi dapat tayo mawala ng pag-iingat at kahandaan. Ngayon, sabay-sabay nating balikan ang mga dapat gawin bago, habang at pagkatapos ng bagyo at lindol upang manatiling ligtas ang bawat isa sa atin. Sa bawat pagyanig ng lupa, sa bawat segundo ng pag-uga ng ating mundo, isa lang ang sigurado. Walang sinuman ang makakapagsabi kung kailan ito mangyayari. Sa mga nagdaang araw, naramdaman natin ang sunod-sunod na mga lindol sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ang ilan ay mahina, ngunit ang iba'y yumanig sa ating mga tahanan at puso. Kasunod sa Northern Luzon at sa Visayas, Mindanao naman ang nilindol ngayong araw, magnitude 7.4 ang pagyanig. Ang mga lindol ay paalala na kahit sa gitna ng ating normal na araw, maaaring magbago ang lahat sa loob ng ilang segundo lamang. Kaya mahalagang maging handa. Alamin ang tamang gawin bago, habang at pagkatapos ng lindol. Dahil sa kalamidad na hindi maiiwasan, ang kaalaman at kahandaan ang ating pinakamabisang sandata. Bago ang lindol, maghanda ng emergency kit o go bag na may pagkain, tubig, flashlight at first aid. Alamin kung saan ang ligtas na lugar sa inyong bahay o silid-aralan, tulad ng ilalim na matibay na mesa o tabi ng haligi. At laging makiisa sa mga earthquake drill ng paaralan dahil ang pagsasanay ngayon ay kaligtasan bukas. Habang lumilindol, tandaan ang tatlong salita: duck, cover, and hold. Kung nasa loob ng gusali, yumuko agad, takpan ang ulo at humawak sa matibay na mesa. Kung nasa labas, lumayo sa mga gusali, puno at poste ng kuryente. At iwasan ang pagtakbo o sigawan. Manatiling kalmado at sumunod sa tagubili ng guro o opisyal. Pagkatapos ng lindol, kapag huminto na ang pagyanig, dahan-dahan at maayos na lumabas ng gusali. Huwag agad bumalik sa loob hanggat walang abiso mula sa mga otoridad. Tulungan ang mga nasugatan o nangangailangan. Mag-ingat sa mga aftershock o paggalaw ng lupa na maaaring sumunod. At higit sa lahat, magpasalamat sa kaligtasan at patuloy na maghanda para sa susunod na pagkakataon. Tuwing bumubuhos ang malakas na ulan, kasabay nitong bumabaha ang pangamba ng bawat pamilyang Pilipino. Sa ilang oras lamang ng walang tigil na ulan, maaaring umapaw ang ilog, tumaas ang tubig sa kalsada, at malubog ang ating mga tahanan. Ang baha ay isa sa mga kalamidad na madalas nating mararanasan at madalas din itong magdulot ng pinsala, pagkasira ng ari-arian at panganib sa buhay. Ngunit tandaan, hindi kailangang laging mabiktima ng baha. Kung tayo ay handa, maalam at alerto, maaari nating maprotektahan ang ating sarili, pamilya at komunidad. Bago ang bagyo, siguraduhin na may sapat na pagkain,
inumin at flashlight na may extra batteries. I-charge ang mga cellphone upang manatiling konektado sa pamilya at opisyal. Ilagay sa ligtas na matibay na lalagyan ang mahalagang dokumento tulad ng birth certificate, ID at iba pa. Alamin ang mga evacuation center na pinakamalapit sa inyong bahay o barangay at makipag-ugnayan sa mga barangay tanod o DRRM team kung may napansing posibleng panganib. Habang may bagyo, manatili sa loob ng bahay o ligtas na lugar. Iwasang lumabas kahit humina pa ang ulan. Huwag tumawid sa baha kahit mababaw lang dahil maaaring may malakas na agos o nakatagong butas. Makinig sa mga balita at abiso mula sa lokal na pamahalaan. Iwasang hawakan ang mga basang kable o electrical appliances at manatiling kalmado at siguraduhing ligtas ang mga bata at matatanda. Pagkatapos ng bagyo, suriin muna ang paligid bago lumabas. Tiyakin na walang bumagsak na puno o kable. Tumulong sa paglilinis at pagbabalik ng kaayusan. Alamin kung may naapektuhan at kung maaari, maging tulong din sa iba. At tandaan, pagkatapos ng ulan ay laging may liwanag. Ngunit isa-isip ang mga aral ng kaligtasan. Mga guro, mag-aaral at magulang, ang kaligtasan ay hindi lamang responsibilidad ng isa, kundi ng bawat isa sa atin. Ang kahandaan ay hindi natatapos sa drill o meeting lamang. Ito ay dapat na maging bahagi ng ating araw-araw na pamumuhay. Kaya tandaan po natin, ang kaligtasan ay nagsisimula sa kahandaan at ang kahandaan ay bunga ng disiplina. Maging alerto, maging responsable, at laging maging handa sa panahon ng sakuna. Maraming salamat po. Ako po si Angel Sanchez Tropico, ang inyong Disaster Risk Reduction and Management Coordinator ng Himumua Agahon National High School na nagpapaalala, ang buhay ay mahalaga, kaya laging maghanda.